Ha? Sino ka ba talaga? Sige na, kita-kits na lang bukas. Bye. Teka, tinatanong pa kita. Bad trip. Sininya lang ako. Uy, ba't mo ako iniwan kahapon? Ligalig mo kasi. Bigla niya na naman akong binatukan. Ano na naman? Sabi ko sa'yo, yari ka sa akin eh. Ba't mo ako iniwan? Tanong ka kasi ng tanong. Eh ba't ayaw mong sabihin? Siguro nakakausap mo yung magandang babae na sumisilip sa room natin, no? Hindi no? Tsaka sa ganda niyang yun, pagtsatsagaan niya akong kausapin. Sa bagay, may point ka din. Kahit ako di ako magtsatsaga sa'yo eh. Kahit di naman ako. Sus, ganda kong to. Mas maganda pa si ano sa'yo eh. Sino? Wala. Naupo ako sa desk ko. At napabuntong hininga ako. Wow, lalim ah. Parang bigat ng pasanin mo ah. Nakausap ko yung stalker kahapon. Ay we, hindi kilala mo na kung sino. Hindi. Pero ang sabi niya, Danica daw pangalan niya. Danica? Parang wala pa naman akong kilalang Danica. Ano ba yung pinag-usapan nyo? About dun sa letter na binigay niya. Ano sabi niya? Basta, hindi lang siya umamin kung sino siya. Pero may kutob ako kung sino talaga siya. Sino? Basta, Parang ewan naman. Sino nga? May duda ako na siya yun. Pero ayoko munang sabihin. basta, Classmate ba natin? siguro. Nakausap ko na. Basta, Wala kaming prof. Kaya ito kami ngayon nakatunganga. Nakaupo ako sa bandang likuran habang si Christian naman nasa bandang harapan nagpo-phone. Biglang tumunog yung phone ko kaya chinek ko yun. Nakita ko yung name ni Danica kaya binuksan ko yun. Ang gwapo mo kanina habang nagsusulat. Bigla akong tinignan si Krisha. Hawak niya pa din yung phone niya at nakangiti siya dun. Alam mo yun, yung parang kinikilig. tingin ka nga sa likod mo. Pinagmasdan ko lang si Krisha na baka tumingin siya sa likuran. Ilang segundo lang tumingin siya sa likuran niya. Kaya nagtama yung paningin namin. Bigla niya akong tinarayan sabay tingin ulit sa phone niya. Walang duda. Siya nga talaga tong nagpapanggap na Danica. Lumapit ako sa likuran niya ng dahan-dahan. Sinilip ko kung sino yung kachat niya. Pero nakita ko na nagbabasa lang siya naman ng memes tapos tumatawa siya. Oh, ba't ka nandito? Wala. Tatabi lang. Bumalik na siya sa pagpo-phone tapos umingiti na naman siya dun. Siguro naramdaman niya na una pa lang nasa likod niya na ako kaya nagpapanggap siya nagbabasa ng meme. Lumabas si Krisha kaya sinundan ko siya. Maya-maya nakita ko siyang huminto sa tapat mismo ng locker ko. Hindi ko makita kung ano yung ginagawa niya. Pero alam ko nasa tapat siya mismo ng locker ko. May parang nilalagay siya dun sa pinto ng locker ko. Hindi ko sure kung nilalagay niya ba o may kinukuha. Kaya ang ginawa ko, lumabas agad ako. Ang laki yung mata niya nung nakita niya ako. Tapos may hawak siyang sticky notes. Nakita ko sa pinto ng locker mo. Sorry kung kinuha ko. Nakita? Baka ikaw yung naglalagay. Ha? Ba't ko naman gagawin yun? Napadaan lang ako dito tapos may napansin lang akong nakapastil sa pinto ng locker mo. Kaya chinek ko lang. Huli ka na, Krisha. Tingin mo ako maglalagay niyan? Ayos ka. Bakit? Hindi ba? Hindi nga. Mamatay man, hindi ko ginawa yan. Nakita ko nga lang kaya chinek ko. Ibabalik ko din naman kaagad. Maniniwala ba ako? Paano kung nagsasabi naman pala siya ng totoo? Pero kasi ang dami ko nang nakitang hint sa kanya ngayon eh. Sige. Sure kang hindi ko yung gumawa niyan na. Ako magiging stalker mo. Lakas ng mukha mo. Kadiri ang putik. So, bakit ka nandito?
May kukunin lang ako sa locker ko. Ano yun? Notes. Sige, balik na ako sa room. Eh ikaw, ba't ka nandito? Wala, may tinignan lang. Anong tinignan mo? Basta, Bumalik ako sa room at naupo. Sa desk ni Keisha, may notebook dun. Binuklat ko yun para sana i-check. Sa likod ng notebook, may nakasulat dun na letter K at letter J. Tapos sa gitna, may heart. Kaya ang kinalabasan, K Love J. Tapos may doodle na drawing sa paligid nun. Tapos may heart. Pakialamera. sorry. Ba't mahawak notebook ko? Kala mo may makikita ka, no? Ano meaning ng J dun sa mga drawing mo? Saan? Tignan mo sa likod ng notebook mo. Yung K Love J? Eh di yung second name ko. Kala mo ikaw? Walang mukha mo ah. Naalala ko na Keisha Jane yung name niya. Hindi pa din talaga ako makonvince. Sinong gagawa nun? Pangalan mo ilalagay sa ganun? Ano daw? K-Love J? Hindi niya ba maniniwala ako dun? Ewan ko lang naman. Baka umasa ka niyan. Ano? Baka kako umasa ka na ako yung stalker mo. Kapal! Hindi ako magkakagusto sa'yo, no? Lalo na ako. Tsaka kung inakala mo na ako gumagawa nun, sana sinabi ko na sa'yo. Eh kaso hindi. Dami mong satsat. Nye. Pinagmasdan ko lang si Keisha buong araw na baka may gawin na naman siyang kakaiba. Maya-maya, lumabas na naman siya ng classroom. Kaya ito na naman ako. Sumusunod na naman ako sa kanya. Nakita ko siyang pumunta sa bandang hagdan tapos nilabas niya yung phone niya. I-chat niya ba ako gamit yung Danica niya? Pero hindi. Nilabas niya yun sa isang tabi at doon siya nagsasayaw. Nag-TikTok pa talaga. Pinapanood ko lang siya habang sumasayaw. Natatawa ko kasi ang tigas ng katawan niya. Pero kahit ganun, may mga nagpa-follow pa din sa kanya. Habang nanonood lang ako sa kanya, biglang nag-vibrate yung phone ko sa bulsa. Ginagawa mo dyan? Crush mo siguro si Christian, no? Ay, nakakatampo ka naman. Ha? Teka, hindi ikaw si Krisha? Sino ka ba talaga? Gusto mo bang malaman? Tingin ka sa likod mo.